Mas maayo. Patang For today's video, Easy Ride Motorstar 150 carbs. So, nangyari sa motor guys ay naputol ang kanyang susi. So, ang na lang ginawa is nilagyan na ng stick glue. Kaya lang, sa kasamang palad is ayaw pa rin mahila ang kaputol ng kanyang susi. So, ngayon to the risk kita guys at pinaham service si Bossing. So, ito yung original niya susi guys. Ang naputol ay ang kanyang duplicate lang. So, ngayon nakapag-desisyon si Bossing na ipa-home service ang kanyang motor at nag-uusap kami na kukumpin natin siya dalhin sa K-duplicator, tanggalin ang kanyang buong ignition switch. So, baklasin ang lahat ng kanyang cover. Ngayon, nag-change mind naman si Bossing at gusto niya is lagyan na lang muna ng temporary na switch para magamit niya ang motor. Kasi guys, kapag na-duplicate natin ito ang kanyang susi ay maaari natin itong iwan sa K-duplicator. So, ngayon, ang gawin mo natin guys ay i-check mo natin ang kanyang ignition switch kung ilang wire meron siya. So, meron akong nakita ang 4 na wire sa kanyang socket guys, no? Maya-maya is i-check natin kung saan ang mga wire na yan para malaman natin kung ilang switch ang ating mailalagay sa kanyang motor. So, baklasin mo natin ang kanyang headlight cowling guys para hindi tayo mahirapan ma-access ang kanyang ignition. At syempre, kailangan natin hilain ang kanyang cable ng kanyang upuan para matanggal natin ang kanyang, para ma-unlock natin ang kanyang upuan guys. Para malagyan ng takip ang kanyang lock ng kanyang upuan. So ngayon guys, meron akong nakita ang kulay pula, itim, green at saka kulay pink. Ang gawin muna natin is try muna natin balatan ang red at saka black at try natin irekta kung ito ba ang naging supply ng kanyang dashboard at saka kanyang buong electrical system. Pagkatapos yan guys ay yung black, yung green naman at saka kulay pink ang try natin i-jumper. So ngayon guys, nabalatan ko na ang kulay black at saka red. So try natin itong i-short kung ilaw ba ang dashboard ng kanyang motor at aandar ba ang kanyang electric start. Dito natin malalaman na itong motor na ito ay battery operated or primary type ang kanyang CDI. Kasi 4 po ang wire na lumalabas sa socket mismo ng kanyang electrical harness at pati na rin ang kanyang ignition switch. So, try natin ito i-recta guys at i-check natin ang kanyang dashboard. At i-try natin silipin. So, yan. Umilaw naman ang kanyang dashboard guys. Ibig sabihin, yung black at saka kulay red is ang kanyang positive output accessory at saka input accessory. So, ngayon napaandar na ni Bossing guys ang kanyang motor. At ngayon, ang next natin gawin is confirm natin itong pink at saka green. Ito ba ay connect sa kanyang engine stop ng kanyang motor. Possible, kasi itong motor guys, meron siyang engine stop sa ibabaw ng kanyang manubela. Possible itong kulay pink is dumaan ito sa kanyang engine stop. So, try natin rekta. Try muna natin i-short pala gamit ating plier. So yun, namatay ang kanyang susi at na-confirm natin guys na primary type ang kanyang CDI at hindi battery operated. Kapag battery operated kasi guys, no, dalawa lang dapat ang wire ng kanyang susi. Ito yung nagko-control sa lahat ng supply ng kanyang electrical system, pati na rin ang kanyang ignition system. Pero nakaseparate po ang pangpatay ng kanyang CDI. So ngayon guys, natanggal ko na, na-unlock ko na ang kanyang upuan kasi gusto ni Bossing na mabuksan ang kanyang upuan guys in case na meron siyang ilagay ng mga gamit. Pero sa ngayon is hindi mo na papalagyan ni Bossing ng mga gamit yan kasi nakabukas pa ang kanyang upuan at yung kanyang susi ay sira pa. So yan guys, no. So ngayon bumili na tayo ng dalawang switch. Ang binili natin is hollow switch kasi ito lang nakita natin na may durability na klase na switch, no. At hindi siya basta-basta masusunog. For the meantime, ito ay temporary, pwede din pang samantala, pwede din pang temporary permanent, pang sa matagal lang, ganun. So ngayon guys, dalawa binili natin kasi pang patayan at saka pang input at saka output positive accessory ng kanyang ignition switch. So ngayon guys, itong kanyang hollow switch is lagyan natin ng background light kasi meron siyang background light itong hollow switch guys na itong dalawa. Pero ang lagyan lang natin is yung input lang niya. Maganda sana kung mabubutas tayo dito. Kaya lang wala tayong barena, no? Hindi tayo nakadala ng barena. So, ang gusto ni owner ay ilagay mo na sa isang lugar kung saan mabilis din ang access at mapindot ni Bossing. So, kabit na natin ito guys. At ito nakagawa na ako ng harness niya. Nabalot ko na siya guys. Merong wire dyan na lumabas isa. Yan po ay para ground natin ng backlight ng ating input sa positive accessory. Yung dalawa naman is yung patayan at yung dalawa naman ay sa ating supply ng ating dashboard at saka sa kanyang electric start. So ito, mayroong backlight ang isa wala guys para hindi malito si Bossing ma-identify kung saan ang patayan dyan at saka positive at input at saka output positive ng ating motor.
A few At minutes ito na nga later. guys, nakabit na natin sa kanyang ilalim ng kanyang throttle cable. Kasi ito yung pinakamagandang access at hindi mahirapan kasi ito matagalan guys kasi medyo makulimlim na rin ang panahon at malapit ng umulan. So ngayon, nilagay na natin ang kanyang positive accessory at isang linya naman ay nakabit na rin natin sa kanyang patayan. So yun lang guys, no? Sana may napulot kayong ideya kapag ang motor ay naka-experience na itong senaryo, naputulan ng susi at syempre hirap pang makabili at maka-order. So ngayon guys, si Bossing ay mag-order ng bagong ignition switch since itong ignition switch naman ito ay may problema na kasi matigas na siyang i-unlock. Kaya nakapag-desisyon sila bumili na ng bagong ignition switch. For the meantime muna is maglalagay mo ng temporary switch at nag-advise ka ako kay Bossing na yung kanyang disc is maglalagay na lang siya ng padlock para in case hindi siya basta-basta manakaw ang kanyang motor at malaman kung saan ang sekreto ng kanyang dalawang seats. Maraming salamat at siyempre see you sa next video. Ride safe. God bless.